gawain ng Diyos. Nakatulad ng ginawa ng ating pastor. Kaya nga po, nabanggit ko po kay Mama kanina na after ko mag-college, what if mag-theology ako na? Or mag-Bible school po ako. Kasi yung sana rin po, para rin po dun sa manifesto, ganun. Kasi ang bala ko po talaga sana dapat 5 years lang. Sinasabi nila, Pastor Raymond, 10 years mo na. So, sabi ko, kasi ang sa manifesto naman po, 5 years na. Bible school ka na. Pero ang isa rin pong thought na ito po yung naging choices ko sa buhay. Kung mo ako pagpastor, payamanin mo ako para mag-support ng mga mission. Ayan yun. So, kung ayaw po natin magpastor kasi nahihiya po tayo, ang isa natin gawing prayer na i-bless tayo ng Panginoon para maging blessing sa ibang missionary. So, yung nga, kay pastor, sobrang thankful po kayo. Sobrang dapat po ma-appreciate po natin yung presence po ni pastor kasi so dapat na matuto po natin i-appreciate si pastor. And hindi naman natin kaya gawin mag-isa eh. So dapat magpipray tayo na, Lord, turuan po ako na mas mapahalagan pa po si pastor, na mas mapapil ko pa po na nandito lang po ako para sa kanya. Kasi ang yun nga po sa nabanggit ko kanina, ang pagpasok sa ministry, hindi po talaga madali. Isipin nyo. Kasi kung sa totoo lang po, ang nagtutustos po sa mga pastor, member lang din po. So kahit ano isipin natin, kasi sila pastor full-time eh. Kasi wala silang business, wala silang ibang source of income. So si pastor, nung sinorendo niya yung buhay niya kay Lord, tapos ginamit siya ni Lord, naging blessing siya sa atin. Bakit hindi tayo mga members niya maging blessing din para sa kanya? So, yun. Sa ating mga youth, alam po natin na hindi natin kaya i-support ang ating pastor financially kasi wala naman tayong source of income. But, yung i-make mo lang na lagi mo lang gawing available yung sarili mo tuwing tatawag si pastor, ganyan, na youth, punta dito sa church, dapat nandito tayo. Kasi, napaka-simple lang po ng ating pastor na sa mga simpleng bagay na ginagawa natin para sa ating ministry, para sa kanya, sobrang laki ng appreciation niya po dyan. So, nakita ko nga po yung sino nag-picture kay Pastor dito kanina. Kasi may nag-picture po kay Pastor dito kanina na tinitignan niyo every decoration or every design. So, amen po dun sa mga nandito po kahapon para maganda. Kasi po, hindi po ba nakakatuwa, hindi po ba nakakagalak sa puso natin na nakangiti yung ating pastor dahil sa mga nagawa natin para sa kanya? So, dapat, hindi lang ginagawa natin yun, hindi lang para kay pastor, kundi para kay Lord. Kasi pagka hindi natin iningatan si pastor, kanina tayo malalagot. Kay Lord tayo malalagot. So, yun. Dapat hindi lang natin i-take yung responsibility, ay, naguta ko kay Lord, kaya kailangan ko ingatan si pastor. Dapat hindi lang ganun. Kasi dapat ginagawa natin yun bukod dun sa responsibility natin na parang gagawin natin yun dahil mahal natin ang ating pastor. So, yun lang po yung aking gustong sabihin. Kasi actually, isang verse lang po yan, tapos nagpipray po ako, Lord, tulungan mo po mamaya kasi hindi ko po talaga alam sasabihin ko. So, yun nga po, Pastor, sobrang thankful po kami sa buhay mo, Pastor, na sana po mabuhay ka pa po ng matagal. Yan, kasi mabuhay ka pa po. Sandaan! Sandaan, yes. Gusto dapat yung mga kaibigan sila, Pastor. Gusto mo lang. So, yun po. Thank you po. Magapang ka rin. Amen. Hello. Morning po sa ating lahat. Happy Blessed Sunday po. And happy blessed birthday kay Pastor Jess. Kinakaba na. So, yung verse 2 natin is yung 2 Timothy 4:2. Sorry na. Tagalog. Siguro. Tagalog. Ipangaraw mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ayun. So, ayun. Ganito ko lang,
Ikwento kasi ako. Kwento ko to syempre. Kasi si Pastor dati. Nung magkasama kami ni Pastor kahapon, sabi ko, Pastor, paano ka po ba naging Pastor? Sabi ko, sabi ni Pastor, hindi niya daw talaga pinangarap maging Pastor. Nasa calling daw yun ni Lord. Para yung will ni Lord, kumbaga parang gano'n. Nasa calling daw yun ni Lord kung ano talagang tinakda ka maging Pastor, gano'n. Kung tinakda ka para i-preach yung salita niya. So yun, nabe-bless lang ako kay Lord dahil tinawag ni Lord si Pastor para pangaralan tayo. Tsaka itama tayo sa mga mali nating nagagawa. Papasalamat ako kay Lord dahil apakahaba ng pasensya ni Pastor sa totoo lang. Tapos, lagi siyang nakagabay. Tatanungin niya kung okay ka lang ba, gano'n. Lagi ka niyang dadalawin. Kunyari, hindi ka nakapag-church ng mga ilang linggo. Katulad ko. Aminado naman ako, Pastor. Alam ko naman yan. Alam ko naman, hindi ako nakapag-church ng ilang linggo. Past few months. Yan. Tapos yun, masaya lang ako dahil kanina nakita ko si Pastor dito. Kasi siya, tinitingnan niya yung picture. Tinitingnan niya. Tapos ikaw ang saya-saya lang ni Pastor. Bakit ka maiyak? Pastor Bakit ka naiyak? Siyempre, Pastor, mahal ko kayo nagtuturo sa amin dito Na-appreciate ko po yung mga turo niyo sa amin sa araw-araw. Naiyak. Lalaki ako. Tears of joy pa. Diba? Tears of joy. Sarap din sa feeling ng gano'n. Masaya, yun lang. Thank you, Pastor. Mahal na mahal ka namin member mo. So, thank you po. We are youth preachers. And so, tinanawagin po namin yung choir po. Never run or even left behind.
So, thank you po, choir. Then, for our next preacher po is si Brother Kenneth po. Good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat po kay Lord dahil nandito po ulit ako para ibagi po yung salita niyo po. And blessed birthday din po kay Pastor Jerry po. Simula na po tayo. I-open po natin ang ating mga Bible sa 1 Thessalonians 5 verse 12 to 13. Ako na lang po magbabasa. Sige, okay lang. Verse 12, datapwat ipinamamanig namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangangapagal sa inyo at nangamumuna sa inyo sa Panginoon at nangamagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. So, ano bang sinasabi sa verse na to? Sinasabi dito na dapat nating kilalanin at igalang yung mga leader natin, and sila po kasi yung tumatayo sa pananampalataya, and sila rin po yung nagagabay po sa atin at nagpapalakas po sa atin sa pananampalataya. And sa simpleng ma-appreciate lang po natin sila, isa na po yung paraan po ng pagpapasalamat po sa sipag at dedikasyon po nila. Minsan po di natin napapansin yung mga ginagawa po nila sa likod ng mga sermon nila. And sa simpleng pagpapakita po ng pasasalamat po natin sa kanila, o yung ipag-pray man lang po natin sila, and yung kahit maliit na regalo lang po, malaking bagay na po yun sa kanila. Malaking bagay na rin po yun para may padamo po sa kanila yung suporta po ng mga members. And higit sa lahat po, ipakita po natin yung pagmamahal po at suporta po natin ng mga members po kay Pastor. Papakita po natin yung suporta po natin kasi po mas lalo po nitong napapalakas po yung loob nito ni Pastor, lalo na po sa mga mahihirap po na sitwasyon. Kaya dapat po nating ipakita yung pagmamahal at suporta natin sa pastor natin. Kasi dahil po kay Pastor, and dahil po sa sipag niya, and dahil din po sa tapat na paglilingkod po ni Pastor Jerry po, mas lalo po nitong pinapalalim yung faith natin kay Lord, and mas lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Amen.
Next po nating preacher is si Brother Wilbert. Okay. Yung blessed Sunday po sa ating lahat. And we're grateful po na madami po isita ngayon sana araw-araw. Sa bahay na lang daw po isa-isa yung pag-araw-araw. Okay, mag-share lang ako ng verse. John 10:11. Hirap maging huli, naubos niya yung sasabihin ko. Natagal na nila lahat. Sabi dito, ako ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. So, simple lang naman po yung sinasabi nito. And pinili ko tong verse na to kasi patungkol ito sa ating pastor and nakaka-relate din tayong mga members. Di ba alam naman po natin yung mga magulang ni pastor is from US. And alam natin sa US, maraming mga opportunity doon, maraming mga magagandang bagay ang maaaring makamit ng ating pastor kung mas pinili niyang manirahan doon. Ngunit mas pinili ni pastor na manirahan dito upang akayin tayong lahat palapit sa Diyos. Kung iisipin lang po natin at i-appreciate natin yun, napakalaking sakripisyo po ang ginawa ng ating pastor para lang tayo ay magkamit ng kaligtasan at magkaroon ng relationship with God. Kumbaga, mas pinili niya kayo, mas pinili niya tayo kaysa sa magandang buhay na antay sa Kanya doon sa US. And pinaglingkuran niya ang Diyos and tayo na din as well. Kaya, dapat tayong maging grateful sa existence ni Pastor. Maging grateful tayo na pinagkaloob ng Diyos si Pastor Jerry sa atin. And ayun lamang, kasi nasabi naman, hindi ko na po ulit eh. Thank you po, Mr. Wilbert. So, tinatawag po natin yung special number po ulit, yung duet po natin. Dalawa kayo. So many nights I lie awake and listen as you talk to God and call my name. You'd hold your Bible like a priceless treasure, and every promise you would claim. I knew that you were praying for my future. Those distant years ahead
ngayon po, before po tayo mag-proceed sa main preaching po, nagtatawag po ako ng apat na representative for Victorious Ladies, then apat din po sa men, then dalawa po sa youth. Yan. So mag-games po muna tayo. So sino po gusto mag-volunteer? Apat na sa Victorious Ladies, dalawang youth, then apat sa men po. Yan. So hindi na po masyadong physical yung gagawin nating laro. It's more on like, ano lang, hula-hula lang guys. Yan. Si Madam President po ng Victorious Ladies. Apat po. Tapos apat na men din po. Si Ate Ann. Ay, wag po si Ma'am. Huwag na ako. Alam ni Ma'am. Si Ate Pre. Tapos apat po na men. Walang pa. Ay, ako yun na. May Starbucks daw to after. Tara na, malala. Kuya Fer. Kuya Jonas. Baka manalo. Si Kuya Tapak. Sa'yo ka sa Suwari. Sa Laboratory. Ha? Kuya. Ito, masaya kami ngayon kasi pastor. Yeah. Umabot talaga ng senior. No? Ako nagpasalamat ako kay pastor. Nagsimula kami sa ilang piraso lang. Nagbibisikleta sa aming pagpunta noon. So, inabot ng 63. Nagkahabol ng senior. No? So, si pastor nagtiyaga yan sa amin. Kagaya sa amin, alam mo naman mga member, mayroong malambot, may matigas. So, matagal ng panahon yun, may pagpunta nila sa misyon dyan, wala pa silang anak. Wala pa mga anak sila. So, nagpatuloy hanggang ngayon, nakaabot ng 63 si pastor. Bonus na daw yan eh, sabi ng iba. Kaya ilan ng ano daw sa huling ano ng Biblia, 3 lang 60. So, nung lumagpas ka dyan, bonus na yan. So tayong mga members, manalangin sa kay pastor, bigyan ng siya ng magandang katawan. Huwag na tayong mangarap na bigay ng mahabang buhay. Kapag binasa yung Biblia, bonus na yan. Kung madagdagan man ng strength, pero ang sa dulo may nakalagay suho. Mahirap sobrang tanda. Ano yung natin pastor, magandang katawan, happy siya, yan lang. Kay 63, senior na yan, mura ng pumasahe, no? Kahit ako siya pira mo, makakain ka sa Jollibee, kaya 120 daw. 80 na lang ang takos eh. Oo, katipid-tipid ka. So, salamatan ko rin kay pastor, kay Matyaga. Alam mo yung magbuhay ng isang Kristiyano, medyo mahirap din. Kaya ako nagsimula kami ni Mrs. dalawa. Nagsimula mga baptist, lakad. Yung mga anak na trained at sharp. Kita niya hanggang ako, may ako pa sa tuhod. Kaya maganda no, ng buhay no. Yan ang ano natin na kung hindi sa Panginoon, hindi tayo makaabot ng ganito. Ako siguro, hindi sigurado kung buhay pa kayo matanda. 69 na ako ngayon eh. Ang ibang 69 yan, puti lang po. So ako, mas happy tayo sa Panginoon. Huwag tayo mag-struggle parati araw-araw, walang ulam, bigas. Hindi siya buhay Kristiyano ng palagi, walang bigas, walang ulam. Happy lang tayo, ang Diyos na bahala sa atin. So, pasalamat, happy birthday kay Pastor, si Sister Malong. Sinabot ng senior, simula ng, hindi pa ito senior noon, no? Bata pa sila nakaabot ng senior. So, pasalamat kay Pastor, nagtiyaga, mga mukha ko. Kadalasan magaganda, Pastor, no? Basic din yan eh. Bibigyan din yan, anak ng Diyos. So, ito sila ang kasunod ng church na ito. Matanda na kami, pastor, na senior na kami. Kayo, kasunod. Sana, nagami pa kayo. Kaya natin sa Diyos. So, salamat, pastor. Happy birthday. 63. Bonus yun. 60 lang sinabi ng Biblia. Bonus yun.
So, ang dalhin ko sa atin, ako nabigla lang ako kanina pagsabi ni ano eh. May ako daw magsalita. Alam mo, madalang lang na dito makaharap dito. So, mabuti na lang eh, lumaki kami ng salita sa maraming tao. Hindi tayo mahiya, hindi tayo matatakot sa Pinoy. So, ang ano ko lang dito, yung rumble to siya. Para sa mga member, para sa pastor. Pag-aralan natin dito ang Book of Ruth. Book of Ruth. Hindi na natin ubusin, marami ito. Mga babae lang ang karakter nito. Si Ruth, makita mo siya, di ba, si Naomi, Elimelech, pumunta sa ibang lugar, kahit nagutom sa kanila. May anak siya dalawang laki, nag-asawa siya doon. Pag binasa niya na, kasawa niya, namatay yung anak niyang lalaki, naiwan yung dalawang manugang niya. Yung tatlo na lang sila, mag-ina, diyan na, dalawang anak. Yung nabasa niyan dyan, di natin basahin kaya marami. Yung namatay yung dalawa niyang ina, sinabi niya sa dalawang manugang niya na namatay na yung mga asawa, uuwi na ako sa bayan ko. Kaya si Naomi, taga Diyos siya eh, Hebrew siya. Pumunta lang siya pang lugar, tungkol sa gutom. So ang sabi niya sa mga anak niya, dalawang anak, na uwi na kayo sa mga lahi niyo, mga kamag-anak niyo, kaya uwi din ako sa lahi ko. Yung isang manugang niya, umalis, nag-iakapan sila, umalis talaga. Pero si Ruth, iba eh. Diba, makita niyo sa 16 pag binasa natin, no? Sinabi na kay Ruth, pero sabihin ni Ruth, huwag mo akong palayuin. Sabi ng biyanan to, manugang to ha. Akong palayuin mula sa inyo, sapagkat kung saan ka, pupunta doon ako. Kung saan ka, titira doon din ako. Grabe na ano, no? Manugang, no? Manugang lang to. Kung saan ka titira doon ako. Kung saan ang bayan mo, maging bayan doon ako. Ang maganda dito ang last niya, at ang iyong Diyos ay maging ating Diyos. So, magaganda, no? Manugang at saka biyanan. Grabe naman to si Ruth. So, ano makita natin dito kay Ruth? Sa biyanan niya. Loyal. Loyal siya. Number, mas loyal ko yung pastor. Loyal si Ruth kay pastor. Anong blessing ni Ruth niya nag-loyal siya sa biyanan niya? Naging ano siya, nag-asawa siya ni Boaz. Pag tingnan nyo sa history of Jesus Christ. Ito si Ruth, grandmother of Jesus Christ. So then, di ba, sa pag loyal ka ng pastor mo, anong sunod? Blessing. Oo, si Ruth, prostitute siya eh. Pero nanging grandmother of Jesus Christ. Tungkol sa loyalty. Kung di ito loyalty, kaya nang isa niyang manugang umalis. Hindi mo na makita sa Biblia, pero si Ruth, makita mo grandmother of Jesus Christ. Kaya, bakit na grandmother siya? Tungkol sa loyal. O, tayo namang member, pag loyal ka ng pastor, anong product? Blessing. Blessing. Ganda pastor, mga member ka na loyal, no? Kayo? Loyal kayo ng pastor. Loyal kayo sa pastor. Ang pangalawang babae dito na ginamit, kay Haring David, di ba nakita niyo sa Haring David sa 1 Samuel, na nag-ano siya? Si Nabal, isang mayaman dun sa isang lugar, sa Carmelita ba yun? Nanghingi si David doon ng ano, kasi David ay habol ni Saul. Nanghingi siya ng tulong doon kay mayaman po si Nabal. Ito naman si Nabal, masama ugali. Kasi sino ba yan si David na tutulungan ko? Pero siya bigay ng asawa niya, dinalhan niya ng pagkain sa Haring David, dinalhan niya araw-araw. Sa atin, makita mo ang madamot at saka hindi madamot. Si ano, madamot siya, si ano, Nabal eh. Diba, pag-usahin si Nabal, pinatay ng Diyos yun eh. Pero si Abigail, nagsuporta siya doon sa kay Haring David. Ano nangyari kay Abigail? Pinapadalhan niya ng ano, naging asawa siya ng hari. Kaya ano din na makita natin, loyalty din. Loyal din siya. So, tayo mga members, una ka loyal ka sa ating pastor. Kung anong kailangan. So, may pinto ako sa amin na ano, may pinto lang ko eh. So, nung unang panahon, taghirap yan eh.
So, kailangan magtaghirap ang pastor, palagi maghirap pagkain. May member na isa na madamot naman, ulam-ulam siya ng baboy, bili siya ng baboy 1 kilo. Pastor niya binilhan, nagkataon ngayon may pusa. Inakaw yung 1 kilong baboy, saan dinala sa pusa? Doon sa bahay ng pastor. Ginamit lang doon ang pusa, kaya may madamot na member. Si pastor nakawalan sa 1 kilo niya, yung madamot wala silang ulam. Di ba, member, tayo yan. Kailangan si pastor. Oo. Unahin si keeper, tiging dagugat. Extension biyari ng tuyo. Labuhan kababoy, si pastor mo tuyo. Hindi maganda, no? Nabuti na lang may pusa. Kung di ginamit ang pusa, walang baboy si pastor. Members lang na ano. Papadala akong pusa. Kinain ng pusa, dinala sa pastor. Ang kailangan kita member, loyal ka sa pastor, manalo sa pastor. Makita mo sa Biblia, ang masamang ugali, hindi siya maganda. So kailangan nila mga baptist kayo, magandang ugali natin, malayo pa, nagalimutin na. No? Ito po naman hindi ba? Pag-gilig lang, makita si pastor, ano nagadilig. So, kaya makita natin sa buhay na bilang isang member, mahalin natin sa pastor. Asawa ng pastor, anak ng pastor. At saka huwag tayo titingin kung ano si pastor. Kasabi sa Diyos, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pag kay Jesus tayo tumingin, okay si pastor. Hindi tayo magtingin-tingin na dito, ganyan-ganyan. Loyal ka sa pastor, sabi natin, itong mga bagong ano natin, mga bagong siguro mga anak, masisipag na to lumaki to sila sa simbahan. Iba yung mga anak na lumaki sa simbahan. Kung kaming mga, itong mga na-convert, kung sa isda pa, nalambat magtulog sila napilitan pumasok sa lambat. Pero yung lumaki ka sa church, nandiyan ang lugar, pagpapala, disiplina, malapit sa Diyos. Yan ang ano natin, mga anak sa Diyos. Tandaan natin na si pastor, yan ang nagpapagal sa atin. Mahalin natin si pastor. Kung saan tayo papunta, yayain natin si pastor. Pero pastor yata, mayroon. Lagi ako naiiwan Ako, nagulat ka na ako, napunta pala ng Boracay Pero pastor, mayroon. Iniwan kami. Oo. Hindi. So, pastor, mayroon Joke lang. mayroon ka na sa kanila. Lalabas kayo, pamilya. Gawain nyo lang sila driver daw. Maganda sa Boracay Oo, grabe mo sa Boracay, sikat ka rin doon. Kain ka sa convention. Ano ba yun? Kinakainan, convention. Puro, ilang ako, hindi ko nakakaano sa mga ganyan mga sosyal. Hindi sosyal Maganda sa Boracay. So, si pastor na hindi namin, mga pamilya, na meron kayo bigano, labas kayo. May driver pa kayo, pastor. Si Toto ang driver namin. So, diyan natin makita, pag sa Panginoon tayo, blessing. Huwag tayo mag-ano na, ay, punta ko sa kabila, baka maghirap pa kayo. Huwag ganun. Titingin tayo sa Diyos, ang Diyos na papalag. Kami kayo, pumunta dito, walang dalang kaldero. Lumating sa Pulilan, walang kaldero. Pero sabi ng Diyos, may Diyos tayo. May Diyos tayo. Saan ka pupunta, may Diyos tayo. Yung mga anak natin, kailangan lapit ka rin sa Panginoon kahit 90 i-village mo kung malayo ka sa Panginoon, wala din. Tingnan mo si Duterte, 75 lang daw siya Alang-alang na daw mag-study ka na study hanggang 98. Kung di ka pa, ano ang pagpapalain. 75, okay na yan, basing na yan Oo, basing na yan. Pero pag sa Diyos ka, kahit 75 ka, ang impact niya malaki. Ano mo yung 98 ka, pero may cum laude kung hindi mo na makita sa simbahan. Tapos bago yung problema. Pero maganda talaga na sa Panginoon ka, mag-cum laude ka pa. Diba? Cum laude na kami sa Hindi mo lang palahin yun, no? Blessing yan, blessing. Blessing ni pastor yan sila. Hindi ka man lumaki yan. Oo.
Bintana Kristiyano, matalino. Talino prangga. Yan tayo mahalin natin sa pastor, pamilya. Huwag tayong mamadamo, kagaya kung walang pusa, walang ulam ng pastor, kailangan support tayo. Simple lang yun. Simpleng bagay lang yun, simple lang. Kung ano-ano natin, bigyan natin ng pastor. Kaya sabi ng Biblia, sige first, bigyan kung gano'n natin sila. Sister Lala, gawin din natin dito. Tagal na rin dito kung saan na, laki na yung lens of service dito. Sister Lala na ako? Yeah. Wala, hindi umalis, hindi din lumayas. Di ba maganda, no? Umalis, hindi lumayas. Dalawa yun eh, umalis at lumayas, layas, hindi umalis. Yan ang ito, Sister P. Yan, mga kusano, mga tatay. Ito, ako na muna sa ilan na dati. Alam mo natin, hindi ko puro baptist. Hindi ko makita siguro. Simbahan sila. Alam mo ba, iba yung buhay ng Kristiyano kagaya nangyari sa Ilanero. Iba yung buhay ng Kristiyano, masaya ka. Kahit saan ka pupunta, masaya ka. May Diyos tayo naglalak. Masaya. Kaya di ba maraming pera, pero malungkot sila. Tayo baptist, piso-piso lang, kuot na magpiring, kiring-kiring. Baliya pa itigay. Pero masaya, no? Masaya. Nalagawa ng mga tao ko. Kaya sabi ko, sa buhay, maganda talaga may Diyos. Talaga. Wala nang iba. Marami ka mang pera, wala ka namang Diyos. Pagkapatay, impas. Galit pa yung nautangan mo, hindi ka nagkabayan. Oo. Diba, ganyan, marami po kami na dahil kung pinag-iyakan ng misis. Alam mo, mamatay, maraming butang sa akin yan. Umiyak siya sa utang. Pero tayo mga baptist, bunganga, lalaking bunganga. Namatay, for to me, to life. For to me, to live is in Christ, and to die is in. Ang ganda pakinggan. Pagkapatay pala, panalo pala yun. Ang iba, pagkapatay, wala na. So, ganyan ang buhay Kristiyan. Loyal tayo, simbalinggo, huwag palaging late. Ito ako, isa din minsan. Kasalanan kasi ito sa relo. Relo namin sa bahay, malaki, mabilis tumakbo. Hindi na. Yan talagang sakit na hindi natin dito nabibilo. Sigura. Sa ibang saan, alas 7 pa lang, nandun na. Kung tayo dito sindilat, ang sakit sa alas 10. Oo. Muna palagi na lang dito mananghalian. Langanin natin. Di ba langanin na? Kaya langanin mo si pastor, lumantin ka alas 10, walihan ka lang ng kaunti. Pananghalian, palagi pananghalian, may dala tayong pananghalian dyan. So, mahalin natin pastor birthday ngayon ni pastor Mahalin natin. Pastor, kung palagi natin ito, malungkot. Dito ako 63. Kung masawa yung mga ganito, ito makaabot ng pastor ng 63. Sister Malo, 63 na rin pastor. 55 pa lang. 8 years pa ihabol ni Sister Malo. Dito natin malaman yung 8 years. Malaki-laki pa yan. Pero, nalagan lang tayo, serve the Lord, gladness, masayahin. Kahit walang pira, punta lang sa imposible nang pumasaya dyan ang lapit. Sabi dati, primero, naglatag lang kami, no? Yan. Kung ngayon, makutsi-kutsiro ba? Hindi ba ulagad, kaya maulan? Kutsi-kutsi pa. So, blessing yun. Oo. Pag mag-blessing ang mga members, ang pastor kasama sa blessing. Tsaka isipin din natin, kailangan po tayo sa Panginoon, nandiyan sa prayer meeting, kung ano-ano. Pagtulungan natin, kagaya kay Rock ba? Di ba si Rock? Ang ganda ng ano niya, oh. Kung saan ka, yun ako pupunta. Kung sino ang tao mo, yun ako. Kung sino ang Diyos mo, yung Diyos ko. Pagkaganda na ano yun, sa isang manugang lang, siguro, siguro, malapit din sa Panginoon yung pastor, no? Imposible yun eh. Manugang ka lang, sasama ka doon sa biyanan. Siguro maganda, isa din magandang ugali, sinawag. Kung hindi magandang ugali, bumangyari, hindi kasama manugang. Nabasa-basa ko kayo, malaking impact to eh. O biyanan at saka manugang, sasama doon. O, kung manugang ka masama ugali, madamo, sasama kayo manugang mo.
Kung saan sa ibang asawa ng iba, pero sino, bilib ako kayo. Kung sino ang Diyos mo, maging Diyos ko mo. Kung kaya mangyayari kung tingnan mo. Ito saka loyal niya. Grandmother of Jesus Christ. Di ba si Boaz? Ama ni Jesse. Si Jesse. David. Hari. Si David. Ano ni Jesus Christ? Ano siya? Grandmother of Jesus Christ. Ang malaki ang impact tungkol sa loyalty. Kung tingnan mong buhay ni Lot, maubait siya eh. Mabita siya eh. Hindi siya Diyos eh. Pero ang Diyos gumagamit sa tao kahit anong lahi ka. Si Rehab. Di ba ginamit yung si Rehab? Si Abigail, ginamit din. Tungkol sa ano. So, makita mo na ang Diyos hindi nagpipili ng tao. Basta gagamitin ka niya. So, kanina gana yung mga bata natin. Kung sa ano pa, sa Bisaya pa, mapusla na. Kung sa Tagalog, mapakinabangan. Ano mga buwali eh. Kailangan mag-training kayo ng ano-ano, hindi kayo mahiya yung maraming tao, kung bakit maraming tao. Kaya publikasyon na yung maraming tao, nahihiya kayo. Ito maraming tao, so saling sa amin, pastor, wala ng mga preacher. Basta mahayahay na tayo, no? Senior na yun. Hayahay na. Ako nga na lang, nalilisan din. Sinilisan mo, hayaan mo na, kung natanda na ako, importante ang puso ko. Amen. Ang edad ko daw, yung pagwangin yung pagkapatay ng nanay ko, blessing na, ano na rin po siya, blessing na. Yung bonus ba? E pag tingnan mo Biblia, Kristo, 10 lang tayo, 16. Pag basahin mo na basahin, pag bigyan pa daw ka ng lakas, abot ka ng 18. Pero sa dulo, meron mga tama dito sa parisip. Oo. Hindi maganda. Yung nanay ko, nanay ko, 86. Pero hirap ng buhay, hindi ko na pangarapin. Mahirap yung ano, itulak-tulak na lang. Mahirap yan. Maganda yung namatay sa Panginoon yung parang natutulog. Huwag kayo manalangin palagi sa nanay niyo, bigyan ng pambuhay niya. Mali yun. Marami ko narinig yun. Bigyan mo sana ng habang buhay. Bigyan ng nubinta ngayon yan daming pampers gasto. Tama-tama. Mahal yan ang pampers. Mahal. Ang nanay mo, nabinta na. Siyempre, hindi tayo makasilihan doon. Isa pa yung mag-alaga. Nanay namin pinalagaan. Hindi namin kaya ang lalaki mag-alaga sa ano. Yung iba sabi-sabi lang yan. Ano siya sa nanay. Tapos bukan ka lalaki. Nanay niya, nabinta niya. Kung mag-alaga pa kayo. Tira na lang binibigay namin. Nagsakot kami ng ano, mag-alaga. Nasubrahan sa blessing. Bigyan na talaga. Kung pangarap mo habang buhay. Habang buhay, nubinta na. Hindi na makaano, pampers lang dala. Huwag yung mga ano. Sabihin nyo lang sa Panginoon, bigyan nyo kami ng magandang katawan. Kaya pag kondisyon ng katawan mo, hindi ka malagyan ng pampers. Matay ka, simpleng kamatayan. Kung wala si Peter, may mura naman ngayon. Ganyan lang ang buhay natin. Kailangan una, love your pastor. Pamilya ng pastor. Hindi ka pipiliin nyo lang namin. Mga members, pastor lang love ko. Paano yung pamilya niya? Kawawa. Diba? Kawawa naman yun. Yung pastor lang ang loyal ka, ang asawa at saka mga anak. Kasama yan lahat. Kaya sabi ko, huwag kayo titingin sa ugali ng pastor. Isa tingnan natin. Kala nyo masama ugali yan, importante, nakasimpa ka. Tingin-tingin ka lang dyan. Ang Diyos na bahala sa iyo. Ganyan ang buhay. Ako simula pa bata pa ko, wala kong kalaban eh. Kung sa yung Rami Rice, kung may mga hapon, takbo ka. Kung kang walaban, ano yan? Yung ano pa ba, Rami Rice, Pailo, Jesus Christ, kaya nilura-luraan ka, sinampal pa. Hindi kayo lumaban yun. Diyos pa yun. Tayo pang tao lang. Walang inkumbra yung mga tao na yung painubuson, mataas ang pasensya. Eh kung matapang ka, habulin ka takbo para hindi ka masaksak. Kung matapang ka, mamatay yung isa, saan punta namatay? Si Pepe Luigrao, si Mitire. Saan mapunta niya kapatay? Hayahaya sa kulungan. Walang magandang ano.
kailangan tayo magpailog. Palagi tayong kailalim ng pastor. Kung ano sinasabi ng pastor, sundin natin. Kaya hindi naman tayo perfect na pupunta prayer meeting. Minsan ang prayer meeting, ako dati, palagi kong naantok. Puro. Di ba? Totoo yan. Ang iba yan, tango-tango lang yan, pero wala yan. Ganyan ang ano natin. Sa amin doon sa ano natin, sa Candone, meron nung baptist na palagi present, pero natutulog sa chat. Sa tao ngayon may kambing doon na malaki, doon na mumuhay sa church. Sinungag siya kay akala siya. Eh, punta ng simbahan, antok, natutulog. Hindi yan magandang ganyan. Kaya kung ang Diyos natutulog lang, tapos kayo. Alam mo, mali yung kanta na ano eh. Yari Feliciano, natutulog ba ang Diyos? Kung tulog ang Diyos, dami mamatay sa atin. Kaya ang Diyos yan ang magbigay sa atin supporter. Lahat. Sama yung sinabi ng pastor nga, hospital, oxygen, mag-5 yan, magmahal yun, hangin. So kung ang hangin, binabayaran sa Diyos sa atin, kondisyon, yung mga malaking butas yun. Tama yun. Kasi pa yung malaking konsolo eh. Butas na yun, malaking reading sa oxygen. Mataas ang reading. Oo, kasi yung malaking nabayaran, galing ang Diyos nagbigay sa atin libre. Libre hangin, oxygen, pagkain. Hospital, reading lang. Bayad sa sa reading na, malaki yan. Malaking butas sa ilong, malaking bayaran sa hospital. Oxygen. Pero ang Diyos nagbigay sa atin ng kondisyon, pagkain, dyan na. Sabi naman ng Biblia, lahat ng mga matanggap natin, pasalamatan natin. Masarap ng ulam, gulay-gulay lang, pasalamatan natin. Kaya kung masarap ulam, pasalamatan pag maliit. Thank you Lord na lang, wala na. Marinig ko yun sa iba eh. Pag masarap ng ulam, grabe mo na lang ang Lord. Pero pag ang ulam ano, thank you Lord na lang. Diba sabi ng Biblia daw, nandito ako. Hindi pa daw natin na bigkas. Alam mo yun? Eleksyon ng ano. Yeah. Para na lang walang daming salita. Amen. Diba, ganyan po. Ipadama natin sa Diyos natin. Hindi lang sa salita tayo. Baik po. Amen. That's right. Wala ka ng bigas. Ano yung mapagod ka ba? Ako, pasan na kung 55 kilos sa kay pastor. Ha? Para maano mo ang servisyo mo, nagawa mo. Pero nang ipalibor ko pupunta Diyos. Hindi mo yan madama ng Panginoon, ay siya mo, naghirap ka. Pinalibor mo yan. Namin mo yung pira mo. Hindi yan sa servisyo. Kaya makikita mo si Jesus Christ nag-servisyo tungkol sa ating kaligtasan. Kung nagbayad si Jesus Christ ng ano, daming ipapakaw niya doon, successful. Oo, bayaran ng tao, 1 million, ikaw magpapakot. Oo, pero si Jesus Christ yung kasalanan natin, sinulong niya talaga, dala-dala ng cross, sabi na malaki na, nagkakaroon kita. Mabigat yun. Tinanong niya, nakita siya ng pastor na siya talaga magtatrabaho. Oo. Kaya kung si Jesus kung magbayad lang kasi, ganun tayo. Punta ng prayer meeting, ikaw lang muna sa Facebook. Oo. Basta na ang iba, ang type, ipapadala lang yung magsimba. Kaya pwede, kailangan present ka. Ikaw magbigay ng type. Type sa magpirit. Eh, sa amin minsan, pinapadala lang din eh. Pinapadala lang din. At saka magbigay ka sa ating pastor, the best. Oo, magregalo ng pastor, the best. Huwag yung mga sinilian na lang. Kung anong mahal sa iyo, ang Diyos nagbigay. Isa-isang anak lang, the best na regalo siya para sa atin. Tayo din magbigay kay pastor, the best din. Wala namang bilang yan eh. Sabi na, ay ako best na ibigay. Kahit 1,000 lang ibigay mo pang ang puso mo. Pero bigay-bigay ka malaki, kama mo sa bahay mo. Hindi din maganda, no? Iba sa akin nga, nagbigay ng 1 sako, kung may 20 na sako sa bahay. O, kailangan bibis. Bigyan natin kay pastor natin. Mag-regalo kay pastor, maganda ang sapatos. Kung maya ka may regalo maganda, punta mo sa pastor dito, dahil mo sa SM para sa tama.
Okay. Pili ka doon ng ukay-ukay. Pastor, uwi ka na, Pastor. Hindi, pero doon pinili sa ukay-ukay. Kung tayo mga anak ng Diyos, paano ka pagpapalain yan? Nabigyan niyo si Pastor ukay-ukay. Pagpapalain. Dalawa yan eh. Dalawa yan yung pagpapala eh. Diba, makita mo yung mga ibang doon ako sa dati sa Bilas. Sabi ni Molo, ay, kasama ako sa ilan ni Sir William kaya magtatrabaho. Sabi ng nanay, anak, pagpapalain ka sa akin. Pagdating niya ito, nagtatrabaho sa akin, nagtatrabaho construction siya, tama. Nagpapala siya eh. Tama, sabi ng nanay, nagpapala tayo. Pala, hinawakan. Hindi pagpapala. Ganyan din na natin, praying. Kung anong mga natin, palagi nag-pray tungkol sa chart. Huwag natin kalimutan yung chart. Ganyan sa chart, pina-practice natin na makabili ka dyan ng akin ang haligi, imong kisame. Makita mo yan ang pinaghirapan mo, babalik-balik ka dyan, nakita mo may partida akin kung sa pinag-hiro ko. Pero wala kang tinulong dyan, daan ka lang, opo, dun sa likod. Di ba, ganyan ang members. Malaman mo ang members palagi sa harap eh, no? Ang iba naman matamaan, sa likod lagi, siyempre, narating yan sa iyo, kaunti na lang eh. Ganyan na ng membership, kaya ako, kumanda ako, mga kapatid ko, nadaanan ko yan. Ang mag-mission sa Panginoon kay Pastor, napakihirap. Isipin na ipadala ka sa isang lugar na wala magkakakilala. Mission, ito Pastor, pumunta dyan sa amin, doon sa bahay. Sikita sila, Pastor, bigyan ko kasi binta, ayaw tanggapin. Pastor, pero simula, hanggang nag-roll, upahan kami dyan. Hanggang ngayon, piraso lang na Pastor mo, no? Nang upahan ka sa kuwato, hindi kasi yung nila gamit. Sa bintana namin din na, napakahirap yun. O, nakita ko sa kuwato, pinartilahan. Hindi kasi yung kama nila sa pinto. Tinalian namin sa taas. Kaya bilhin mo upahan, saka sa ilalim yung sila ni Pastor, ano mo yan? Dison. Yan kami yung galing. Napunta na mo yun sa Priscilla. Pero imposible pag tingnan mo, kaya kami dati, trabaho namin, kakaunti lang. Lagi ni Pastor, kaabot ng 63, may mga anak. So, hindi mo masabi ko na mahirap ko sa Pastor, may kutsi man din. Oo, sa akin pa, sa Panginoon galing niya. Wala tayo, pag sinabi, basahin mo sa bukong doon, pinanganak tayo, wala. Tingnan mo mga bata umiyak, wah, wah, wah. Oo, di ba yung anak pagkatao, pakinggan nyo mabuti. Wah, wah, wah. Wala talaga. Wala. Oo. Tinagay sa akong panganak, ako marami kong ano sa ng anak, babae, sabi ng anak, wah, 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 wala. Oo. Yan ang anuhin natin. Pasalamat tayo sa Diyos, nandito sa start. Pasalamat tayo kay Pastor, nagtaga sa natin. Amen. Pastor, matagal na yan dito ah. Wala pang mga ano-ano dyan, wala pang Jollibee, McDo, S.M. Robinson, nandito na si Pastor. Gusto rin na punta namin dati. Yung service pa ni Pastor dati, nakita mo yung stainless na ano. Yung luma, pero yan ang pinagtyagaan ni Pastor sa nag-mission sila. Wala na dito yung mga unang Pastor natin na ano, no? Yung nabingwit noon. O, dalawa yan ang mabingwit. Maganda yung mabingwit kayong bata pa. Eh, pero mabingwit matanda na. Minsan yan, matamaan niya, lilipat yan. Muna sa simbahan, kayong mga bata pa, yan kayo ang mamingwit sa Katagalan. Yung matatanda na kasi, madala na lang pag-ipalit yan. Buti ito Sister Lala, oh. Yan, Sister P. Yan, original yan. Yan ano yan. Yung anak niya, win mo rin yan. Akin, dami kong nawin mo. Sila naman yung mayo. Kaya minsan, sa ating pamilya, kami dati, mahirap yung magsalita ng Tagalog, mahirap mag-subuinin yan. Yung Tagalog, hindi kami marunong kayo magsalita ng Tagalog. Sayang man daw. Pero sa mga anak talaga, focus. Sila lang tiniman ko, mga apo. Basta yung may apo pa ko sa tuhod, mahirap pinahuli nyo yan. Yung kaapo ka sa tuhod, ito. Kapit Pierre.
May apo na ko sa tuhod. Mahirap ang buhay pastor, yung apo sa tuhod. Yung apo mo mga apo, yung anak, mahirap ko. Yung 63 na, no? Mahirap ka na buhay. 63 si pastor, wala pang asawang anak niya. Paano siya mag-apo sa tuhod? No? Hindi na. 63. Wala pa tong asawa. Itong mga asawa, itong mga 30, ilan ang edad ko? Wala. Bukas niya, bukas niya. Hindi ito garo mga asawa, baka si pastor, ano na? 73. Siguro si pastor, tatlo na. Ganun. So ako, buti lang, inanong sa Panginoon, nag-asawa ko ng maaga. Mga apo ko, tumanda dito, mga apo. Kaya ako sa tuhod, hindi lang dyan. Mahirap pagulong yung apo sa tuhod. So, yun lang ano natin sa Panginoon, pasalamat tayo, nandito tayo, masaya. Marami-rami tayong pastor, no? So, siguro, di na sa Panginoon sa atong sis na malaki to kung palakihan to, marami pang bakante. Punuin mo na natin to. Ang Diyos na yung mag-provide sa ano. That's right. Mayroon na tayong lote, mayroon na ano. Pag basahin ka niyan, may sikanto ka bakante dyan. No? Butasan na yan dito para mag-pastor. So, ganyan lang. Happy birthday, Pastor. Thank you. 63. Mga members, masaya. Sige, salamat ha. Yan lang ano, nabigla ako eh. Bigla. Thank you po, Papa. Nakakabigla din si Papa, may mag-asawa na doon. Kahihingi na ng apo eh. Yan, so thank you po. Recognize lang ulit natin yung mga visitors po ni Brother William Cunapo. Tayo po tayo na yung pangalan, si Gilbert Robles po. Fred Mark Magbanwa. Next po is si Hernie Castor. Joshua Tinaw. Tapos si Rodel Galaza po. Welcome po sa live. Then recognize din po natin si Ate Kay po na namiss po natin. And so, kapilang fresh na buntis. So yun po. So before po tayo mag-proceed sa gifts and message po kay Daddy, so sabi nga po nila, hindi daw po kompleto ang Baptist congregation kung gato wala pong tithes and offering. Ano po tayo, natawag po natin si Brother Toto po for our offertory prayer po. Pwede na yan? Pwede na? Daddy. Ang gawin na lang po natin is by family po natin ibibigay yung gifts na po. Then, after nyo ibigay, nag-message po tayo din. Okay po, unahin po natin sino po gustong mauna magbigay. Unahin na po natin yung asawa po. Si Mama Lu. Isasama natin. Pastor, happy birthday. Ano ba yung wish ko? I wish na lalo kang i-bless ni Lord. Tapos, lalo, hindi pang ano lang, magpatuloy ka sa Panginoon kahit na anong sitwasyon. Lagi lang natin isipin na it is not our work, but it is God's work. And si
God ang magsusupply ng lahat ng pangailangan. Lakas at pangyarihan at lahat ng mga kailangan natin. Long kiss. Birthday cake! Saan mo nga dyan? Pero message sir. Message. Meron tayong isa may. Happy 63rd birthday, Mr. Jerry. And thank you po. Thank you sa... I don't know kung pagtayo parang bilang magulang ko ngayon. And thank you sa buhay ko kasi kayo yung piniling pastor ni Papa. Kahit yung time na struggle na siya sa pag-travel, nakatungkol. Pero dito pa rin siya pumupunta sa Pulilan para sumamba. Kaya thank you po, thank you sa buhay nyo and sa inyong dedication sa Satellite Cardio Baptist. Amen. Okay po, so next po, diba next? Sino po gusto mo next? Bilala. Pwede Nanay Linda. Happy birthday, Pastor Jerry. Actually, may mga nakatoka mong gifts, pero Saan yun? Okay. pasensyahan mo na, Pastor, kung nakayanan namin. Ate, sa'yo. Yan, talagang pinaghirapan namin yung Pastor, naghirapan kasi isang linggo lang po yung pagitan anyway. Marami pa naman pong birthday na darating sa buhay nyo and we will always celebrate it with you. Happy birthday po. Amen. Thank you, Ate Lara. Next po, mga youth friends. Ate Kay. Ano? Ate Kay. Ay, ito ni Kuya Jolan. Ayan, happy birthday, Pastor. Ang dalangin po namin para sa inyo ay magkaroon po kayo ng magandang kalusugan palagi. At dalangin po namin na magkaroon po kayo ng kapayapaan sa inyong puso habang naglilingkod po kayo sa Panginoon. At syempre, ano man pong desire ng heart nyo ay ibigay po ni Lord yun. Ayan po, happy birthday, Pastor. We love you po. Thank you, Ate Kay. Ikaw lang. Si Ate Grace and Nixie. Ayan, happy birthday po, Pastor. Dalangin ko po na, sabi na yun. Ayun po. Kung baka po yung buhay niyo, para po mas nakapagpayan na makasama po yun. Kaya no, mas matagal. Ayun po. Happy birthday po. Okay. Good afternoon po. Happy birthday, Pastor. Ang masasabi lang namin, lagi namin sinasabi sa'yo na mahal ka namin. Salamat sa prayer lagi and thank you. Kahit alam ko na pasaway kami, kasama silang lahat, pero thank you talaga. Happy birthday. Silang lahat, kami lahat. Thank you, Pastor. Happy birthday. Thank you, Kay. Nang damay. Ang dami. Opo. Mahal ka namin, Pastor.
Thank you. Thank you po. You're first. Pass the mic na lang. Si Boss Ate. Ay, sila sila. Ayan, Daddy. Salamat. No, thank you. Happy birthday, Pastor. Kasi yung sarili mo, ulit akong kalaktan para sa pamilya at sa lalo pa ang nalisa ka. Kaya kasi talaga, tutok-tutok. Hi, Mama! Salamat. May lawas at kapalagan ng pamilya mo at karanasan, Pastor. Ay, sa Panginoon lang tayo umaasa ng buhay. Pastor, happy birthday ulit. Salamat, Ma'am. So, happy birthday, salamat. Sa tiyaga, sipag tiyaga sa Panginoon, nandito pa rin tayo palagi. Kahit mga sundor na tayo. Thank you, Ma'am. So, maligayang arawan. Kahit na hindi na ako magsabi, alam mo na po yung puso ko sa iyo, Pastor. Happy birthday at bukas pasya tayo. Yo. Thank you, Pa. Salamat po. Okay. Tama. Yan ang nag-graduate sa akin. Happy birthday, Pastor. Thank you for guidance and kindness and dedication to God. And ang wish ko is makagaling ni God na isang kailan ng kids ng church and yung mix mo. Then, may God bless you with good health, joy, and tsaka magkano po yung family niya. Thank you, Aileen. What will you say to Pastor? Say happy birthday. Ocean. Good morning, Lord Pastor. Thank you, Ocean. Happy birthday, Pastor. Bigyan po namin na lagi ka lang po masaya. Thank you. Ate Joanne. Ayun, Pastor. Hello po sa lahat. Pastor, happy birthday po sa inyo. Know that we appreciate you and we love you po. Ayun, praying po na, ayun po, bigyan po kayo ng kalusugan ni Lord. Ayan. And yung isip niyo po, ayan, praying for wisdom, knowledge, and understanding para pa po may mas maitulong pa po kayo sa amin na maunawaan po namin. Ayun po, maraming salamat, Pastor, at nagsilbi ka ding ilaw sa amin at pamilya. Ayun po. Happy birthday, Pastor! We love you Yeah, po. thank you, Marcelo Stevens. Yes. Marcelo Stevens, salamat. At saka si Kenneth. Thank you. Rachel. Happy birthday, Pastor. Happy birthday! Mahaba. Para po mas mahaba po yung buhay niyo po. Yan lang po, happy birthday. Alam ko, parang may cake tayo. Happy birthday! Happy birthday, Happy Pastor!
gifts namin sa'yo. Hindi man to kotse. Pero hayaan mo, baka mamaya, ipag-pray lang natin na mabilan ka namin ng Fortuner. Sa ngayon, issue lang muna. Thank you, Tunay. Ang dami na ng Fortuner. Fortuner mo. Ate Gina. Ate Gina, sino pa po may dalahan? May dala po. Mag-approach na na po. Ano po may? Special guest po kami, ma. Special guest paso. Ang team kasi natin, di ba? Green, white, tapos brown. Tingnan niyo naman, naka-blue. Bisita ko po. Bago lang po siya dito. Alam ko, bisita natin. Happy Gina. birthday, Pastor. Alam mo ba bakit ako naka-blue? Paborito ni Pastor ko na kulay. Kaya sinuot ko yung blue kasi paborito ni Pastor. Bisita ako ni Cyril. Visit ni Pastor. Happy birthday. Good health. Saka, hindi ka gold tayo. Good health na lang. Saka, thank you sa patuloy mo na pag-aaruga sa akin. Tapos, thank you sa lahat. Sabi nila, magsimpa ka kasi birthday ni Pastor, ayoko nga. Isang taon ka na hindi nagsisimba, ayoko nga. Hindi nila alam na nagbihis ako. Nagkulang sila. Birthday ni Pastor, baka sunod taon, hindi na kami magkita-kita. Nasimba ko. Pastor, happy birthday. Thank you. Hello, Pastor. Nailaan mo kung ano to. Happy birthday, Pastor. Yan na. Ibigay na namin lang. Ate yan. Yan. Yan daw. Mas lang gusto niyo si Yan yung salita. Sige. Hi, Pastor. Happy birthday po. Okay na, dyan po, okay na po ba, guys? Okay. Yeah, so, ako po, may message po kay Daddy. Reseta. Ano po, may gift kami dyan, doers. Yan. May gift kami doers. Sana gamitin mo siya pang open natin. Open na natin. Pinagdaan po kami mga doers eh. Open mo na. Punitin niyo mga Pastor. Jerry, punitin mo na. Dapat pag nag-open daw punitin. Yan. So, ang regalo po namin kay Daddy is tumbler po. Kasi may ligaw kape-kape din ba? Pero sana gamitin mo yan sa tsaa naman. Huwag sa kape. Para huwag ka na nagre-reklamo, nagpapalpitit ka. So, wish lang natin sa lahat ng mga sinasabi kong health teaching. Ayan yung mga dapat sundin mo na
sa diets mo, ganyan, sundin mo kasi nga, we're saying this because we love you, kasi we care for your health, ganyan. Kasi in long term, para sa'yo din naman yun. Kaya huwag ka nang pasaway, magpuyat, kumain lang masama, ganyan. Para hindi na rin nahirapan si mama mag-alaga sa'yo. Yeah. Yun lang di, happy birthday, love you. Yeah, thank you. Sa ladies po, yung may bukod din pong regalo yung adult ladies and men po. Yes. Salamat sa mga nandito ngayon, si brother, si MC. AC and MC. Pastor, nag-uusap kasi kaming mga members mo. Mayroon kang pastor allowance na ibibigay namin. Hindi lang namin ibigay lahat, baka soft drink namin dalawa Hindi, mayroon kang stop allowance every 15. Iuna namin, sunod katapusan. Pero iuna namin yung akinsi. Manifest mo to. Sa prime time, mayroon ulit. Ang kaibigan na po yun. Salamat. Sa amin lahat po, members, lahat, relatives, adult members. Salamat din sa nagbigay para naman sa pastor natin yan. Kaya maraming salamat. Thank you po. God bless you. Ang Diyos ko magbalik sa inyo. So, ikaw na dito, mag-message. Okay, so ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Actually, awkward ako pagka ganitong nagbibigay. Awkward ako. Matutuwa ka pag binuksan mo yan. Mas maganda buksan mo Hindi ko alam yung reaction ko pagka may ganitong parang bang yung personality ko, ayaw ko yun na ipofocus ako sa pero ganun pa man, thank you sa appreciation nyo at makapag-adjust ako sa dapat kong gawin sa inyo. Nasa edad na kami na, may papa, nasa 60s na eh. Kaya, ang plano ko ay yung mga next generation, kayo, hanapin nyo na yung lugar nyo sa church. I-discover nyo yung inyong kaloob, kung anong gift nyo, kung yan ay teaching, preaching, o ano mga gift na yan. At kayong mga kabataan, ay kayo na yung magpapatuloy nitong sinimulan namin ng mata. At yun yung gawin natin. Diba? At dagdag tayo ng Panginoon na nagpapatuloy kasi nga sa marami kang nakakausap ng mga pastor na yung about the prophecies na hindi na malayo yung pagbabalik ng Panginoon. Kung paano daw yung panahon nila Noe, panahon nila ng Sodom at Gomorrah, advance ang technology. Ano sa atin na ngayon? Tataka sila paano tayo yung pyramid. Advance ang technology na noon. Ngayon, bumabalik yung advancement ng technology. Yung moral decay, yung moralidad ng tao, bumababa, bumabagsak.
At marami pang ibang mga senyales ng pagbabalik ng Panginoon. Wala mang pecha yan, pero for sure ay darating at darating po. Kaya araw-araw, every Sunday, lagi tayong ready, prepared. At dito, ang talagang pangarap sila dito ay lumago tayo spiritually. Kasi kasunod ng paglago mong spiritual ay kasunod nun yung numerical growth. At huwag tayo mag-focus ng numerical growth, yung pagdamihan, nang hindi naman tayo naunang na-boost yung ating faith. So tayo muna talaga dapat ma-revive. Pag tayo na-revive, doon lang magkakaroon talaga ng dating ng taong ating i-evangelize. Diba? So, good luck po, no? At focus po ako ngayon na sa spiritual well-being ninyo, ma-inform kayo about the Word of God. At pinipilit ko aralin yung mga mahihirap na termino sa Biblia, na ipaliwanag ko sa inyo ng mababaw, maunawaan. And yet, marami pa rin kang hindi nakakaabot. Tulad tuturo sa Bible School, hindi lang makakuha yung mga biblical principle. Kaya, pinapag-pray natin na yung mga aral ng Biblia ay maging bukas sa ating unawa. At maituro ko po ng maayos. Alam niyo po, ang prayer ko sa Lord, lately ay, Lord, tulungan mo ako na bigyan mo ako ng puso, pastor. Na talaga totally na magpakain. At hindi lang magpapakain, trabaho ng pastor is protection. Kayo na protektahan. At pag-pray nyo na yung personalidad kong ganito, na hindi ako mahigpit, naging tama lang yung aking pagsaway. Okay? At nawa yung pagsasaway ay matanggap ninyo. So yun po, yung parte na yun na medyo struggle ako sa inyo kasi inaalala ko yung magiging reaction niya. Ba't ganun ako? So let's pray na yung talagang layunin ng pagpapastor ay naggampanan po sa inyo. Lalo na sa larangan ng pagtutuwid, pagsasaway. Hindi ako open ng sumasaway. Pero pag-aaralan ko. Okay? So yun lang aking masasabi. Salamat po sa lahat ng ito. At sa sabi ni Toto, ay bahala ng Diyos na nagsawi sa inyo. At alam naman natin yung principle ng farming, pag nagtatanim ka, hindi pwedeng hindi ka babalikan ng mga ani. Okay, yung mga tanim nyo na yan ay sa Diyos kayo nagtatanim. At as the principle nga ng farming, yung mga nagtanim ng isang ganito, isang dakot, hindi naman isang dakot ang balik yan. At bahala ng Lord sa inyo na gantihan yung inyong mabuting puso. Okay. Salamat po na marami at pagpalain tayo ng mga kanina. Si Lola, ay si Lola. Si Nanay. Naiiyak na po ako. Ako paborito manood. Oo man. Salamat, Nanay. At kanyo, kahit sinasarasap ko sila. Paalam yan. Si Tatay Todit. Si Tatay Lito ay bagong tanggap ko yung Tatay Lito. Yan po ang Tatay Internet. Sige, meron ba ang MC. 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 Hello po, Pastor. Thank you po sa... Ay, happy birthday muna po pala. Thank you po kasi parang naging pangalawa po kayong tatay sa akin.
Nagpapasalamat din po ako kasi kayo po yung dahilan kung bakit po lahat kami ng members dito nandito. Happy birthday po. Si Sherwin, ating bagong binidesign po. Sherwin. Happy birthday po, Pastor. Thank you din po sa inyo. Sa mga sana po, na-schedule na po natin yung Gusto ko ma-meet yung mga loved ones mo. Yes. Tao ng sisi po yan. Ano ba? Happy birthday, Pastor. Salamat sa pag-welcome. Welcome sa Hotel Cameron. Salamat. Okay, so yun lang po. Tapos salamat na po si Jerome, kasama natin. Tuloy-tuloy ka na, Jerome, ha? Tuloy ka na dito at huwag ka na pupunta sa dito na. Dito kami. Support na ng mga siyempre si Ate Shane ay kasama natin. Binabati din ako ni Robert. Kuya Robert. Okay, so yun na po. Yan, so bago po natin kantahan si Pastor ng happy birthday, handa po muna tayo ng welcome song po. Yan, so dahil po tayong bisita ngayon, mag-welcome song po tayo. So tayo po tayo lahat. Welcome po ulit sa mga ating bisita sa mga lagyan tayo ng birthday. So, kantahan na po natin ang happy birthday si Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday
mag-picture taking po muna tayo. Ay, closing prayer po muna tayo. Closing prayer and sa food. Okay, so tayo po ay yumuko, tayo salamat sa Panginoon. Salamat tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa time na ito na ang iyong anak ay nagkatipon at pasalamatan ka. Salamat po sa mga regalo ito. Salamat sa mga bawat anak mo na nagtiwala sa iyo, tiwala sa akin. I pray, Lord, na patuloy mo kami palalimin pa sa pagkakilala at pagkaalam ng iyong kalooban. Iniabilin sa iyo ang bawat miyembro ng church, bawat pamilya, bawat tatay, nanay, anak, estudyante. At dalangin po namin ang iyong saganang biyaya ay palaluin mo po sa mga anak mo sumusunod ang banang Diyos sa iyo at sa iyong gawain. Salamat po lang marami. Itos po rin po ang aming pong pagkasalunan. Itos po ang mag-aapong ito na aming pong magpaparangal sa iyong Panginoon. Salamat po. Kung ito'y aming hilikat na namin sa ngalan ni Cristo Jesus dahil Panginoon. Amen. Opo muna tayo. So, ang totoong birthday po ni Pastor is November 19 po ay dito. Ngayon po natin si Nelson. Then, remind ko lang po ulit yung doors, mag-prepare ng food after mag-pictures, then yung mga nakapapa po sa food. Yes! Tara na po guys, picture taking na.